Ano na guys? Makakapasok kayo sa bibig ng lula nyo. Ano nang nangyayari sa ating bayan guys? Napanood ko yung speech ni Harry Roque, natulo yung luha ng lulang nyo guys. Paano ng ating Tatay Digong sa kabila ng kanyang mga ibinuwis ang buhay para lang mabigyan tayo ng magandang buhay at ligtas na pamayanan. Pamayanan ba? Bansa? Yes, tapos ipapadampot langan. Alam natin kung sino ang namumuno dyan. Alam ito. Ang tingin ng lola ninyo guys, ito naman ay ating mga opinion na naman at ating hihimay-himay na naman sa mga bagay-bagay na yan about sa pagpasok daw ng ICC na yan guys. Ay, sa warrant na yan. At mukhang sasabit pa yata ang ating Inday. Napakarumi talaga ng ating politika. Dahil siguro ayaw nilang mayroon silang kalaban. Ayan. At itatapong kung saan ang ating mga hero. Naku guys. Tayo'y gumising. Dahil kung hindi tayo gigising, ay baka paggising natin isang araw, ay labis-labis natin itong pagsisisihan habang buhay. Mukhang nagiging makata naman ang inyong lola guys. Alam nyo guys, sa sobrang dami ng problema na sa ating bayan is nabablang ko na ang isip talaga ng lolang nyo guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Lalo na doon sa mga sinabi ni Attorney Harry Roque, paano na yung guys kung talagang meron talaga ng warrant of arrest na yan na alam natin naman, alam natin kung sino ang may gusto niyan. Mukhang may isa na gustong maghigante at yung isang tiling-tiling dyan na mulat-mula sa umpisa ay yan na yata ang pinangarap niya na wala naman siyang nagawa sa ating bayan. Ay naku guys, Diyos ko guys. Ito na siguro ang pinakasad na mangyayari sa ating bayan. Ayan. Yan ang masasabi ko na lang guys. Ayoko na talagang manisi. Wala na, nabablang ko na ang utak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Grabe na talaga ito. Halimbawa yan guys ay, naku Diyos ko, may bisita ang tatay nyo. Nagtitingtong yan. Sandali guys. Mukhang may dumating na bagahe. Hindi yung bagahe ni Dayonyor ha. Yung daladalang bagahe ni Dayonyor. Ito na talaga ang pinakasad na mangyayari sa ating buhay guys. Yung kung dadamputin ang ating hero sa ating bansa na si Tatay Digong sa kabila ng ano ba yan lola naman, laki-lakihan mo kasi ang lalamunan mo, ang lit-lit naman ang boses mo. Sa dinami-dami ng magandang nagawa ng Tatay Digong natin, yan pa ang igaganti natin guys. Yan ang sinasabi ko na ang mga anak na hindi nakikinig sa ama ay either na ikaw ang magpahamak o ikaw ang mapahamak. Yan ang sinasabi ko. Si ating Inday kasi di natin alam kung bakit yan ang ginusto niyang daanan. Sino ngayon? Di siya. Pati siya sabit. Pati siya sinabit. Kasi siguro mga sagabal sila sa kanilang dadaanan. Nililinis ng mga swapang sa kapangyarihan ang kanilang dadaanan. At itong dalawa nating ito, hero, ay sila ang number 1 na sagabal siguro. Kaya ganyan. Ito namang, pag ito ay pinayagan talaga ni Koteng, siya na ang pinakasinungaling. Mantakin mo yan, pa-interview pa siyang hindi niya papapasukin ang ICC, tapos bigla na lang palang dadamputin ang ating Tatay Digong. Saan yan dumaan? Wala siyang kwenta, wala siyang kaalam-alam na kapasok na pala ang ICC na yan. Talagang nagsinungaling lang talaga siya. Hindi pa papasukin. Isang daang beses na sasabihin ang lakalitsihan. Ay naku ka talaga guys. Tumitindig talaga ang balahibo ko. Di ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Mantakin mo yan. Kasasabi niya pa lang sa interview na hindi pa papasukin. Ay ano yan, mayroon na daw na na warrant. Paano yan dyan magkakawaran kung hindi naman nakapasok? Mantakin yung mga panluloko yan. Paano sila makakakuha ng warrant kung hindi man sila pumasok dyan at nag-imbestiga?
Ay, naku, Diyos ko, guys. Alam nyo ba, guys, ito ang naisip ko. Kasi maraming nasagasaan si tatay sa paglilinis dyan sa ano. Siguro, yung mga nasagasaan ni tatay dyan sa paglilinis sa mga pulburo na yan is nakiisa. Ito ay napakalakas ang kutob ng lola nyo, guys, na yung mga nasagasaan ni tatay paglinis ng pulburon is mukhang nakiisa. Para sila makaganti kay tatay Digong. Ito ay opinion lang ng lola niyong madaldal na lumiliit na naman ang boses kasi nagpapanik na naman sa sobrang dami natin ng problema. Guys, paano na tayo ang tatay natin? Paano na ang tatay natin, guys? Kung ito ay dadamputin na lang ng basta yan ang hindi naman natin kalahi, papayagan nyo yan? Sa bagay, naisip-isip ko na mas marami ang masama kaysa mabuti. Kahit pagralihin mo siguro yung mga adiktos dyan, mas marami pa kaysa sa atin. Kaya paano yan kung magrally yung mga adiktos dyan? Lahat ng adiktos nagrally. Dahil sa ICC na yan, gusto nilang wala na sa kanilang sagabal. Kaya gusto nilang ibigay sa ICC yung kontra sa kanila. Mag-adiktos na lang sila lahat. Yung pag nagrally ang mga adiktos, mas marami pa siguro sa atin, guys. Kaya yan ang nakakatakot dyan. Kung ang mga adiktos ay magsirali. Kung may rally, ay oo nga daw, may rally daw sa Davao, guys. Na isang prayer rally daw na si tatay ang maglilid yata doon sa Crocodile, Crocodile Park ba yun? Naku, ipakain na yun. Dahil lahat ng mga ano yan dyan, mga adiktos dyan at saka yung mga ano dyan na lumalakad niyan para magkaroon ng warrant ng ating tatay. Dapat yan dalhin sa mga Crocodile Park na yan ni tatay. Para maubos na ang mga adiktos na yan. Ay, naku, Diyos ko, guys. Paano na tayo nito? Pag iyan sila tatay is nawala sa bayan natin, tingnan nyo kung anong klaseng bansa magkakaroon tayo. Kawawa naman mga kapatid ko. Kawawa naman ang aking kapamilya dyan. Paano na kayo dyan? Ito na naman lang. Yun nga pala, yung rally daw nila tatay is 6 PM yata, Sunday. January 28 daw, guys. Magpunta naman kayo kung nandyan din lang kayo sa Davao. Kung nandyan din lang naman kayo sa malapit, guys, pakita nyo naman ang support ninyo kay tatay natin. Paano kung mag-rally doon sa yung mga adiktos doon? Kasi mukhang may rally din doon daw, parehas na day. Paano kung sumama yung mga adiktos doon? Para makita ng ICC, maraming may ayaw kay tatay Digong. Maglalabasan ang mga adiktos, baka sumama doon. Paano na yan? Pati yung mga adiktos, lahat ng adiktos ay sumama doon sa rally doon ng mga Pulawan. Ay Pulawin. Paano na yan? Di natalo yung karami yung rally ninyo dyan sa Davao. Kasi sasama ang mga adiktos doon para ipakita doon sa ICC. Hindi naman natin sinabi yung mag-rally doon is lahat adiktos. Siyempre, makikisama yun doon para ipakita doon sa na maraming naapi si Tatay Digong. Paano na yan? Mas marami yata ang adiktos kaysa matino. Paano na tayo niyan? Kaya, yung matitino dyan na Sunday naman yan, ako, dapat naman ipakita nyo talaga ang suporta nyo kay tatay. Naku, Diyos ko naman, guys, maawa naman kayo sa ating Tatay Digong. Pag iyan talaga ay nagkatotoo yan, si Dayunyor na ang pinakasinungaling. Mantakin mo, kasasabi niya pa lang na hindi pa papasukin, andyan na pala. Paano magkakaulit-ulit yan, guys? Mukhang nakapasok na talaga yan. Hindi yan magkakaroon ng dyan, ng mga warrant na yan kung wala nang nakapasok dyan. Yan ang sinasabi ko. Nasabi ko pa man din noon nung nagpa-interview nagdighay na naman ang lula nyo sa sobrang dami ng problema natin dyan. Excuse me na lang. Patawarin ang lula nga. Ganito na lang. Guys, ano na to? Diba ang lulang nyo is palaging yung kahit gaano karami ng problema ko is dinadaan ko talaga sa tawa na lang minsan. Nadadaan ko pa rin sa tawa kahit marami akong problema, guys. Pero ngayon hindi ko magawang matawa. O hindi ko magawang magpatawa. Kasi hindi na ito talaga nakakatawa. Ano na ang mangyayari sa ating inday at
Tatay Digong, yan ang nga bang sinasabi ko? Tayo magkakaroon ng eleksyon sa presidente. Kaya siya na lang dyan sa Davao kasi mukhang makakaupo talaga. Ang gustong umupo dyan at humawak sa inyong lahat. Alam nyo na yan kung sino yan. Yan talaga guys, ay kinabahan ako doon sa sinabi niya na yon kasi napaka imposible. Nasabihin niya ang ganon. Yun ay nagbigay ng palaisipan sa akin, talagang isipan na maliit guys. Yung pagkakasabi niya na yun, ay lumiit na naman ang busis na yun. Ano ba talagang gagawin natin dito guys? Paano na itong ganito kabigat ang ating problema ngayon? Kung magkakaganyan kung ganyan ang mangyayari talaga guys, hindi maiiwasan talaga. Sinasabi ko ito ay sa paningin ng lola nyo talaga guys. Hindi ko ngayon magamit ang aking medalyo. Wala tayo, hindi natin ito kayang pigilan. Kasi hindi natin ito kayang, o kaya hindi na kailangan ng medalyo ng lola nyo para maglaan nyo kung anong mangyayari kapag nagkatotoong dadamputin ang ating Tatay Digong ng ng mga ICC na yan. Mukhang hindi ko ipapasok sa aking maliit na utak kung ano ang pwedeng mangyari kapag ito ay nagkatotoo guys talaga. Ay, naku, grabe yan ang sinasabi ko. Yan na lang ang masasabi natin. Yan na ang sinasabi ko. Na parang kung talagang magkatotoo yan guys, nadadamputin ang ating Tatay Digong, parang ating Inday pa natin ang naging dahilan para madampot ang kanyang ama. Kasi kung hindi siya dyan sumama, hindi magkakaganyan. At kung siya dapat ang naging presidente, ay hindi magkakaganyan. Kung nakinig siya sa atin. At kung nakinig siya, paano nga naman sigurong makikinig na sabi nga ni tatay, halos hindi sila nag-uusap. Ito pa ang magiging leksyon o aral sa ating lahat na kahit gaano ka pa kabisi sa buhay, kailangan talaga ng oras para sa pamilya. Alam nyo guys, ito ang naging aral sa ating lahat. Dahil sa sobrang kabisi ng ating Tatay Digong is wala na siyang time sa pamilya na yata. Nawalan yata siya ng time para kay Inday. Dahil kung palagi silang nag-uusap o kaya palagi silang nagkakaroon ng mga pulong-pulong sa pamilya nila, is hindi siguro mapupunta sa pagka-VP ang ating Inday, guys. Hindi sana nagkaganyan dapat. Di ba? Ano sa palagay nyo? Dahil nga daw sa kakulangan nila ng time para makapag-uusap na mag-ama, ayan, walang kaalam-alam siguro si ating Inday sa mga nangyayari na yan, na kahit siguro sa pagluhod ng ating na yan, na wag lang punta sa kung saan niyang dayon year na yan, is baka walang alam din ang ating Inday. Kasi kung alam niya ni ating Inday na napakalakas ng kanyang paninindigan sa buhay, na prinsipyo, napakataas ng prinsipyo ng ating Inday, is kung alam niyang ganyan ang nangyari, is maaatim niya bang makisama pa rin doon at magpa-under pa, sa BP pa siya? Di ba hindi? Ako, nahihilo ako guys. Pag ganito ang usapan natin, nahihilo ang lula niyo talaga guys. Paano tayo dyan? Kung iyan ay totoong sinabi ni Harry Roque na papayagan ba daw natin na ipakulong ang ating tatay na naglinis ng ating bayan at hero sa ating mga puso at isipan, ay isa siyang hero dahil nilinis niya ang ating bansa at kahit saglit ay pinatikim niya sa atin ang ligtas na pamayanan at maligayang pamumuhay, na hindi tayo ganitong para tayong mga kuting na para tayong mga pusa, para tayong mga daga na kung ano lang yung nalaglag nilang pagkain, ay yun lang ang pag-aagawan natin. Ano yun? Aso yun. Halimbawa, may kumakain yung mga amo mo, is pag may nalaglag na buto, doon ka lang makakakain. Parang ganun ang ginagawa sa atin ngayon, guys. Di ba? Alam nyo naman yan kung nasusubaybayan nyo si Palangga. Alam nyo kung nasaan napupunta yung ating o kaya yung ating pera.
kung may malaglag sa ating barya-barya, yun lang ang pag-aagawan natin doon sa ibaba. At kung gumulong pa kung saan is kung sino ang makakuha, hindi natin alam. Oh. Parang ganon. Sa susunod, ganyan ang mangyayari sa atin. Na para na tayong mga aso na may tali na yung bibig natin na ultimong tumahol, hindi na tayo makakatahol. Kaya ayan, sa sobrang dami ng problema na natin. Si Idol Bisdak, dinadaan na lang sa tugtog. Ay, sa tawa. At mukhang bumipili na lang siya ng mga, topic niya na yung medyo nakakaalis ng problema. Paano na tayo nito, guys? Oh, ayan, si lola niya, puro na lang paano tayo nito, guys. Ano ba yan? Ang labo na ng lolang niyo. Malabo na talaga. Pati otak ng lola niyo, wala na laman. Oh, naubusan na tayo ng hangin. Bakit kaya yung isa kong ginawang video, guys, is hindi ko na i-upload? Ayan, dumigay na naman. Bakit kaya nag-error yung aking yung isa kong video, topic ko si si Dayunyor. Mukhang may nagbabantay na sa aking mukhang ayaw na nila akong pa-uploadin. Ano kaya yun? Bukod tangi lang naman yun nung topic ko si Dayunyor is hindi ko may upload. Ano nangyari doon sa akin? Video na yun, sayang lang, guys. Naku, nakakatakot na yata ngayon na i-topic si Dayunyor. Ngayon ang topic ni Bisdak is yung about sa pag-attend nila ng ballroom, ba yan? Ballroom dancing, hindi ballroom dancing, guys. Yung nag-attend sila ating Inday at si Dayunyor na mukhang hindi sila magkakilala. Na mukhang basang sisiw si Dayunyor tapos isnab naman si ating Inday. O, kitang-kita na, guys, na siguro ang opinion ko sa picture na yon, ay sa video na yon, kung bakit gano'n na parang hindi na sila bate. At mukhang nagpapaawa si Dayunyor. Mukhang basang sisiw siya doon sa mga picture na pinakita ni ating idol na Bisdak. Kung makadayunyor, guys, maaawa kan lalo sa kanilang Dayunyor, yung itsura nyo na para ng basang sisiw. Alam niyo, guys, naaamoy ko. Ito lang ang pangamoy ko doon sa na yon, sa controversial na picture ngayon ng ating Inday at picture na basang sisiw na puting. Basang sisiw na Dayunyor. Ang nakikita ko talaga dito, guys, is mukhang nagkakabukingan na sila na mukhang alam na ni ating Inday na mukhang may nakapasok talaga. Na mukhang nabubuking na ni ating Inday na nagsisinungaling itong si Dayunyor. Kaya tingnan nyo, mukhang hindi sila magkakilala. Mukhang hindi sila magkakilala doon sa pag-attend nila ng ba yun? Basta nakita ko doon sa ni nabasa ko doon sa picture ni ng ating idol na si Bisdak na may ballroom doon. May ballroom dancing niya. Ayan, tawa ka pa ng tawa dyan, lolang. Di ba kanina hindi ka makatawa? Kasi itong si Bisdak kasi mantakin mong niya yun na lang ang pinag-abalahan niya ng kanyang oras, yung video na yun nilang dalawa na parang hindi sila bate. Yung parang hindi sila magkakilala, hindi sila vibes. Parang hindi sila vibes. Mas mabuti pa noon sila Tatay Digong at si Linlin is pa, mukhang nagiging sweet pa si Tatay minsan kay Linlin. Diyos ko, guys. Hindi talaga tayo makatawa pag naalala natin yung yung sinabi ni Roque. Paano na talaga ito, guys? Wala na siguro tayo magagawa dito kundi tayo ay mag-isip kung paano natin hindi maibibigay, hindi natin paano na kaya tayo nito, guys? Yung ang gagawin natin para hindi makuha kung meron man yan, totoo man yung warrant na yan, is ang gagawin natin para maipagtanggol ang ating Tatay Digong sa kanyang edad na yan, is madadala siya kung saan. Papayagan nyo ba yon? Nakakadurog talaga ng puso. Isipin mo pa lang, guys, is para na akong hindi talaga. Yung parang gusto ko nang tirsin yung may hawak na yan, ay kung sino ang dahilan ng pagkakaroon na yan ng warrant na yan, guys, na walang utang na loob sa ginawa sa atin bayan ng ating Tatay Digong, is ganyan pa ang igaganti nila, na ipakulong pa ang ating Tatay Digong. Diba? Pag may saan ka ba naman nakakita ng war na walang collateral damage?
ito ang hindi ko talaga maubos maisip kung paano ito nagkaroon ng ganyan na problema. Grabe talaga ang pangyayaring ito. Hindi talaga natin ito mapapatawad kung sino ang taong nasa likod niyan. Kung ako talaga guys, kung ako lang, hindi ko talaga mapapatawad ang mga taong nasa likod niyan, nasa kabila ng kabutihang ginawa sa atin ni Tatay Digong is ganyan pa ang igaganti nila. Mukhang para bagang hindi sila nanginabang sa pagiging safe ng ating bansa. Ng pagkalinis ng ano na yan, ng mga adiktos na yan, at ng mga hari ng pulburon dyan. Siguro sa rally dyan is mapupuno ng mga adiktos kasi makikiisa sa kanila yung adiktos. Naubusan tuloy ng hangin ang lola nyo na naman. Makikiisa sa kanila yung mga adiktos. Kasi papakita nila na kampi sila doon. Mapupunta doon mga adiktos na yan. Yan ay naisip lang ng lola nyo guys. Kasi pagkakataon na ng mga adiktos para makihalo doon sa mga ano na yon na ipakita doon sa ICC na yan na marami sila. Ewan ko ba naman kung saan ka nakakitang bansa na ipinagtatanggol yung mga adiktos. Saan ka ba nakakuhang batas na kanya na ipinagtatanggol yung mga saan ka ba nakakuhang batas na mukhang ipinagtatanggol yung mga nakakasira sa bansa, nakakasira sa isang bansa. Di ba? Parang ipinagtatanggol pa nila yung mga anay ng lipunan. Matatawag mong anay ng lipunan ang mga adiktos kasi sila ang nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng patayan, kung bakit nagkakaroon ng mga masasamang mga nilalang dyan sa ating bayan, di ba? Once ano ka na ng polboro na yan, sira ka na. Sira na pati utak mo. Sira na lahat. Pati pamilya mo, kalaban mo na. Mayroon lang ninanakawan na daw yung kanyang mga magulang. Pati yung mga kapatid nila. Kaya once na naging adiktos ka na, basura ka na ng iyong pamilya. Na dapat ka nang walisin. Dapat ka nang linisin. Kasi isa kang anay nasisira sa ating lipunan. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng war si tatay dyan, ng war on drugs na yan. Kasi war on drugs is, ano yan? Labanan. Saan kayo nakakitang labanan? Baka bawal yung sinabi natin. Saan kayo nakakuha? Saan kayo nakakitang war na walang nauutas ang buhay? Sabihin na natin may nagkaroon ng collateral damage kasi nga may mga tiwali talagang pulis. Ano ba talaga? Kaya ito ang bigla tuloy pumasok sa isip ko yung mga tiwaling pulis noon na sinirmonan ni Tatay Digong. Yung kung ano-ano mga pinagsasabi ni Tatay Digong sa sobrang galit niya. Kasi 'di ba, yung mga anay sa kanilang mga anay sa kanilang samahan, 'di ba? Yung galit na galit si tatay, siguro pwedeng magkaroon doon ng ito ay naisip lang ng inyong lolang guys pwedeng meron doon na nakabalik sa pwesto na nakiisa diyan at gustong makapaghiganti. Ito ay opinion lang ng lola nyong madaldal na pinaandar ng konti ang kanyang maliit na utak. Yan ang nakikita ko dyan guys, kung bakit yan nagtagumpay dyan sa kanilang yan at nagkaroon na sila ng warrant. Ayan tay, napakarami mo kasing nasagasaan sa paglinis mo ng bayan. Ngayon, mukhang gusto kang paghigantihan nila. Lalo yung mga sabagyan na tahimik na mukhang kinakabahan ako sa pananahimik ni Saba-Saba. Kaya ang mga nananahimik, may ginagawa yan sa kung anong, kaya sila nananahimik. Yan tay, paano na yan tay. Kung si Inday sana ang presidente, ay alam niya ang lahat ng mangyayari sa paligid. Nalibang kasi si ating Inday dyan sa kanyang sa kanyang yung itinukan trabaho sa kanya. Mukhang nilibang ka lang talaga dyan, Day. Para malibang ka dyan is kung yung mga galamay is nakakapasok na pala, wala kang kaalam-alam. Tapos ngayon, ano na nangyari? Yan ang sinasabing
magpapayong tayo kung kailan tumutulog. Ay, saka tayo maghahanap ng payong kung umuulan na. O, di, basa na, nababasa na tayo. Yan, bigay ng lola nyo. Sa sobrang dami ng problema natin. O, mag-aalas 6 na sa amin dito. Magsasayang pa ang lolang nyo, guys. O, paano na yan? At yung mga nagsasabing ang black is demonyo daw. Mabasa yung sinabi ni, ay, yung napanood ko si Coach Oli na, may nag-comment doon na trolls na, para daw mga demonyo kasi naka-black. sila yata lahat nung interviewin nila si Tatay Digong is mga naka-black daw sila is para daw mga demonyo. Sabi ba naman nung comment yata yun ng isang trolls. Oy, dito sa bansang kinaroroonan ko, pag may kasalan naka-black. Lahat ng pamilya naka-black sila. Oh, napaka-special ang kulay na black dito. Oh, yan ang mga comment ng walang utak. Mantakin mo, naka-black is demonyo daw. O kahit yung hindi nga naka-black, kahit nga nakaputi, kung demonyo ka. Naku, baka bawal yung sinabi natin. Baka bawal yun, guys. O, kasi nag-comment kasi sila na ang naka-black daw is kaya ang nagko-comment na ganyan is walang utak lang naman. Hindi nila iniisip. Kung ang black is kung ano nang naisip nilang black. Meron nga pag nag-ano ng libingan is puti na, nagiging baliktad na nga ngayon eh. Oh, kung nang gustong isuot ngayon ng yung mga nagluluksa, puti na eh. Nang mamatay nga ang mama namin, puti kami. Kasi nagdumaan siya sa napakabigat na sakit na talagang butot balat na lang talaga siya. Kaya yung pagkawala niya is parang inaano namin kasi natapos na ang paghihirap niya. Kaya hindi talaga kami nag-black, nagputi kami, guys. Di ba yung pagluluksa nga is naka-black kasi yun ang nila diyan. O pag nagluksa ka pala is ka? Tanong natin doon sa nag-comment na yon na mga demon demon daw ang naka-black. Sabi nung mga walang utak na trolls. Ay, nakakasana na natin tayong ating usapan. Kasi naka-black kasi nga ang lola nyo, guys. Kasi ito ang maligamgam ito, guys. Hindi tayo lalamigin dito. Naghiram muna tayo ng ng balahibo ng ng tawag dito, ng gorilla. Napunta naman tuloy tayo sa gorilla. Pinahiram tayo ng gorilla na dabit para huwag tayong lamigin. Kasi alam nyo ba guys na parang naninigas na yung pangako sa sobrang lamig dito. Kasi wala nga tayong heater. Tingnan nyo naman ang kumot ng lola nyo. Habang tayo dito is nakakumot tayo. Ang ganda-ganda pa ng aking ano ba to? Anong prutas ba to? Kung ano naman. Alam nyo guys, hindi ko na talaga alam kung ano sasabihin ko. Tsaka nabalitaan ko na yan. Sabi nga ni Bisdak, napakabibigat ng ating mga issue ngayon na parang hindi niya nakinaya siguro. Kaya naghanap na lang siya ng makukomenta na mga video nila ng ating Inday at ni Dayunyor. Kasi hindi niya siguro kinakaya na talaga guys ang problema natin na to. Grabe na talaga ang problema natin na to. Yung bang masisisi mo si Inday kung bakit siya nagpa-under sa mga yan na dapat siya ang nakaupo ngayon sa taas. Tapos anong ginawa sa tatay niya kung talagang totoo yung na yan. Nalilit na naman boses ng lola niyo. Kaya ito ang ayaw ko mag-live kasi pag nag-live ako baka lumiit ang boses ko. Anuhin tayo, apihin tayo ng mga trolls. Sabihin yan, oy umalis ka dyan lulang bungal, ang pangit ng boses mo. Naku Diyos ko, hayaan mo na yung mga bungal. Hayaan nyo ng mga trolls na yan guys. Huwag na natin pansinin yan. Magtatampisaw sila ngayon sa kaligayahan dahil nga dyan nalulungkot tayo dyan kung totoo talaga yung sinasabing warrant na yan kay Tatay Taka. Tsaka mukhang sinabit pa yung warrant. Yung warrant daw na yan ni Tatay guys, kung totoo yan. At mukhang sinabit pa ng ating Inday talaga. Yan ang sinasabi ko. Na dadalhin sa mga puso't isipan ng mga nabudol na kanilang mukhang sila pa ang nagdala sa daan para mahatak ang ating Tatay Digong kung saan ng mga walang puso na yan. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao ang
papakulong pa kay tatay sa kabila ng kanyang mga ginawa na yan sa ating bayan talaga, guys. Hindi ko talaga malaman kung anong klaseng mga hindi kahit sa ano yata is yun ang sinasabing kahit siguro ang pinakamasamang tao is magiging mabuti pa kaysa kanila. Ay, Diyos ko, guys. Hindi ko na talaga hindi na ako makahagilap ng ihahambing pa sa mga taong ganyan na hindi mo na alam kung anong itatawag mo sa kanila, sa mga nilalang na ganyan na walang mga utang na loob. Basta lang yung mga pansarili nilang hangarin lang ang kanilang masunod kahit ano gagawin, kahit yung mga parang mga pangsarili nilang hangarin sa buhay nila lang masunod, wala silang pakialam diyan kung ano pang mangyayari diyan. Na pag inumpisahan nilang ganyan, ano ang kasunod niyan? Na ayan ang sinasabi ni tatay na pinakaayaw niyang mangyari. Sana. Dahil sa mga kaisipan ng mga nagawa niyan is wala silang naisip ba na baka magkaganito, baka magkaganyan, baka may masaktan pa, baka na yung mga sinasabi nilang mga buhay na nawala na hindi natin malaman kung talaga bang mga ano yon, mga biktima, is baka mas madagdagan pa, baka mas marami pa ang mawalang buhay kaysa mga nawala na yan na sinasabi nila. Grabe talaga, guys. Hindi mo na talaga isip kung anong klaseng itatawag mo sa mga nilalang na ganyan na hindi mo na alam kung bakit naging nilalang pa sila. Hindi ko na talaga, guys, alam kung anong gagawin natin talaga, guys. Paano na tayo nito? Paano na ang ating may edad na ang tatay natin? Kung totoo yan, papayag kayo? Yan lang ang iiwan kong katanungan sa inyo, guys. Papayag ba kayo na ipagkulong ang ating tatay Digong na basta-basta dyan sa mga hindi nating kalahi na yan? Na hindi naman silang nakatira sa ating bayan kaya wala silang alam? Wala silang alam kung gaano tayo naghirap noon at kung gaano tayo nalagay sa panganib ng mga panahon na yun na wala pa ang ating tatay Digong, na ilang buhay ang nawawala, ilang buhay ng mga kabataan, na mga kababaihan, ng mga batang babae ang lumbasta na lang lumulutang yan patapos pagsamantalahan. Alam ba yan ng mga ICC na yan? Kung pamilya kaya nila ang ginanyan na patapos pa na pagsamantalan, nilunod na lang kung saan-saan na itinapon dyan, na makikita mo na mangangamoy na, mga butod na tawag sa amin yan. Mga walang puso itong ay. Hindi nyo alam kung anong nangyayari sa amin nung wala pang aming tatay Digong. Tapos ganyan kayo, ipagtatanggol nyo yung mga masasamang tao. Anong klaseng ano kayo? At mukhang nadagdagan pa, guys, ang pag-aalala ng lola nyo. Namumula na tuloy ang lola nyo. Nagiging mistisa na sa sobrang stress. Sa sobrang problema natin dyan sa ating bayan. Ito pa ang isang problemang ito pa ang isang kinatatakutan ng lola nyo. Mukhang nagiging linlin ang lola nyo. Palagi na lang may kinatatakutan. Ganito, guys. What if kung sa time at kung totoo talaga ang warrant na yan at dumating ang pagkakataon na kukunin ang ating Inday or ang ating tatay ng mga yan at biglang pinangakuan na naman sila ng mga ginto at kung ano-ano pa dyan. Diba? Kasi mukhang napakadaling silawin ang ating mga kababayan, ang iba nating mga kababayan dyan. O diba? Kaya nga mukhang napakaraming nabudol daw. Kasi nga dahil dyan sa mga ginto na yan ni Sangkaykay. Diba? What if kung sa time na diba sila ang may alam dyan kung kailan ipapadala ang warrant na yan, edi siyempre maghahanda sila halimbawa before pang magpakalat na naman sila, na magkalat sila ng pambubudol type na
huwag kayong maingay kasi magbibigay ng hati-hatiin na natin ang kayamanan. Ang ipakalat na naman sa buong sa ating buong bayan na naman na tapos marami na naman yung nasilaw sa ginto na yan. Paano kung ganyan, guys? Dito masusubukan ang ating mga kababayan kung sino ang pipiliin nila kung papipiliin sila at papangunahan muna sila bago ihatag ang na yan, warrant na yan is nauna na ng isang linggo or ilang linggong ipinakalat na naman ang pambubudol type na yan na hati-hatiin na ang kayamanan. Kaya kayo ay wag pabayaan nyo na ang mag-ama na yan. Manahimik kayo at kung hindi kayo mabibigyan. Paano kung ganyan, guys? Ito ang kinatatakutan ng inyong lulang madaldal kung paano kung mabudol mo paano kung mabubudol na naman ang ating mga kababayan ng kung sino-sino dyan. Tapos isasabay na nila ang pagsasabatas ng PI na yan. Paano kung pinagsabay ang PI at ang paghahatag ng warrant na yang kila tatay at mukhang kung wala tayong kaalam-alam nakakalat na pala ng pambubudol type na yan, napapangakuan na ng paghahati-hati ng kayamanan. Yan, guys, di makakalusot na yung PI na yan, mawawala pa ang ating tatay dito sa ating bayan. Diyos ko, guys, paano na yan kung wala naman palang katotohanan ang pinangako na naman sa kanila at sila ay nanahimik lang dyan dahil may pangakong hahati-hatiin ang kayamanan. Nako, yan ay naiisip lang talaga ng lola nyo, guys, na pinapalikot talaga natin ang isip natin. Kasi ngayong panahon na to ay mukhang, tingnan nyo, nalilit naman ang boses ng lola nyo. Ito ay biglang pumasok na naman sa aking maliit na isipan, guys. Paano kung ganon ang mangyayari? Kaya kayong mga silaw dyan sa kinang ng kung ano-anong mga 100 lang is bigla na naman kayong nagpirma. Paano kung pangakuan kayo ng ganyan tapos wag na kayong makialam kay tatay kahit manawagan ang tatay na ipagtanggol natin siya, nanahimik kayo dahil baka kung paano kung na-text na kayo o kaya biglang may pumasok na dyan sa mga messenger nyo na manahimik kayo kasi kung hindi kayo mabibigyan ng kayamanan. Paano kung nanahimik na naman kayo at pagkatapos nang mawala na ang ating tatay at nahakot na ng mga gustong humakot sa kanya at patupad na ang batas na yan tamba-tamba is hindi naman talaga kayo mabibigyan. Ay ako talagang bubod at kung talaga wala naman talagang maibibigay sa inyo. Paano pang magagawa ninyo? Saan nyo irereklamo yung natanggap nyong message na manahimik lang kayo dahil kung hindi kayo mabibigyan ng kayamanan? Kaya ito ang napakahirap sa ating mga kababayan, guys, na napakadaling silawin ng kumikinang. Kaya ito ang nakakatakot. Paano kung ganito ang kanilang plano, guys? Paano na yan? Pag napatupad na ang batas na yan, hindi nyo na yan dyan makakalkal o kahit sabihin nyo pang, may message ako kasi dito na wag daw kaming makikialam kasi kung makikialam kami, hindi kami mahahatian ng kayamanan o saang lupalop nyo matutunton kung sino ang nag-message sa inyo. Kasi napakadali na ang iba nating kababayan is napakadaling lituhin o kaya napakadali nilang salawin. Hindi naman lahat. Kaya ito ang nakakatakot talaga ngayon, guys, sa ating mga nangyayari na ito sa ating bayan. Paano na yan kung maisahan kayo o halimbawa padaanin na lang sa messenger ninyo at lahat ng tao ay sisinda ng ganon? Ay naku, manahimik tayo kasi baka hindi tayo nanahimik at pinagtanggol natin si Tatay Digong is hindi tayo mahahatian ng kayamanan. O paano kung ganyan na naman ang pumasok sa isipan nyo at naniwala na naman kayo kaagad kung ano man ang pumasok sa mga messenger nyo?
Kasi high-tech na ngayon ang budulan, guys. Mayroon na dyan sa GCash, so hindi ka masisindan sa GCash pag ikaw ay nakisali dyan sa tatanggol sa inyong Tatay Digong. O di siyempre yung mga walang makain ay ayoko na, hindi ako mabibigyan ng kayamanan, kaya hindi ako pupunta dyan para ipagtanggol ang ating Tatay Digong. Hayaan mo na sila. Nako, Diyos ko, paano kung ganyan talaga, guys, ang mangyari na naman? Ito ay isang imagination lang ng lola nyo na minsan ay nagkakatotoo ang aking mga imagination. Kaya ihanda na natin na kung may papasok sa inyong mga messenger dyan, ialis muna dito sa ating bayan ang ating Tatay Digong bago nyo malaman na nabudol kayo. Pag nabudol kayo, ano pang magagawa nyo? Wala na, nahakot na sila tatay sa atin. Nahakot na sila tatay. Ano pang magagawa nyo? Sa kanino nyong Poncio Pilato hahanapin kung sino ang nag-message sa inyo? Kaya gumising kayo, mga kababayan ko. Baka may ganyang strategy mangyayari sa inyo. Huwag kayo basta-basta pasisilaw. O kaya, kung may mga pangako man, i-advance mo. Habang nandito pa ang aming Tatay Digong, i-advance nyo. Kung hindi nyo kami niloloko. Kaya, wag na wag kayong maniniwala, guys, kung ito ay advance na may magpumasok sa messenger nyo, tapos biglang dumating na ang time na kukunin na ang ating Tatay Digong. Wag na wag kayong maniniwala diyan kung may pumasok sa mga messenger nyo, kasi yan ay panlilin lang sa inyo para wag nyong ipagtanggol ang ating Tatay Digong. Ganyan. Mukhang may naaamoy akong ganyan. Diyos ko, mukhang nakikinikinita ko kasi, guys. Naku, maniwala man kayo sa hindi. Basta ako ay nagbigay na ng babala sa inyo, guys. Yan ay bigla lang minsan kasi may pumapasok sa aking isipan na ganyan, guys. Maawa kayo kay Tatay Digong. Huwag niyong ipagpalit. Huwag kayong maging si Judas, ha? Baka hindi nyo kilala si Judas. Naku, Diyos ko, guys, huwag niyong ipagpapalit ang ating Tatay Digong sa ilang pisitas, ha? Yan ay tatandaan nyo palagi na iyan ay may kalakip na karma sa inyo. Tingnan nyo kung anong ginawa ni Judas nung wala na si Jesus Christ. Diba? Nagbitin siya sa puno ng kahoy. Gusto nyo ganyan mangyari sa inyo? Hindi kayo patulogin ng konsensya nyo? Diyos ko, guys, ang dali kasi masilaw sa lapi ang ating mga ibang kababayan yan. Ayan. Ano nangyari? Diba? Huwag nyo sabihin, hindi nyo pa napapatunayan yan ngayon sa mga nangyayari ngayon sa inyo dyan. Sana nga naman, guys, hindi na masilaw ang ating mga kababayan kung ano man ang mga strategy dyan ng ating mga kalaban. Paano? Kung ganyan ang mangyari, sabihin na natin, nagkakamali ang lola nyo sa messenger kung may iba silang paraan. Kaya wag na wag kayo, guys, magpapasilaw, ha, sa mga pangako. Basta, ipagtanggol natin ang mag-ama na ating Tatay Digong at ating Inday natin. Wag nyo ipagpapalit sa ilang pisitas, ha. Wag kayo maging Judas, ha. Tandaan nyo yan. Di kayo patutulogin ng inyong konsensya. Kung may konsensya pa kayo. Naku, nakaka-rindi na talaga ang problema natin ngayon, guys. Ito naman si ating nila. Baka naman puro daldal na naman yung ano na yan. Dapat ituloy niya yan kung ituluyan niya na yung kamba na yan kung ipalilitis na, kung baka naman ipapalitis ko, no? Para lang kunyari ay kumampi sa atin. Baka naman is for ano lang yan. Baka naman kailangan niya lang ng boto sa 2025. Baka naman tayo papaikutin yan. Kaya huwag masyadong magtitiwala, guys. Dapat patunayan niya na totoo yung kanyang ginagawa. Kasi bakit siya nandyan? Bakit siya binoto ng taong bayan kung para sa pamilya lang pala, 'di ba? Dapat para sa inyo, sa taong bayan ang kanyang anong tawag doon? Sincerity. Nakapulot ng English ang lola nyo, guys. Mukhang may nahukay sa kanyang mga baon-baon na English dyan sa ulo niya. Ay, naku, guys. Madadaan na lang natin ito sa mga pajok-jok.
lit na naman ang boses ng lula nyo, guys. Ito ang ayaw ko sa... Kaya pag nagla-live tayo, paano tayo makakapag-live nito? Na pag tingnan mo, sa sobrang kakadaldal na naman ang lula nyo, naging mistisa na naman ang lula nyo. Oo, mag-iingat talaga kayong lahat. Kung mayroong ganyan na strategy na naman, napapangakuan na naman kayo ng kung ano-ano, wag lang kayong makisama kung ipagtatanggol natin si tatay, ha? Ipagtatanggol lang natin si tatay, hindi ako nagsasabing kung ano-ano dyan, ha? Wag natin papayagan na basta na lang kunin ng kung sino-sino ang ating tatay digong, ha? At ang ating Inday. At ang ikinatatakot na naman pa ng inyong lulang madaldal na nag-aalalinlin na palagi na lang ano ba yung palaging sinasabi ni Linlin na nakakatakot. Ano ba yung isang words ng nakakatakot? Ay, ano ba yung ginagamit pala? Hayaan mo na si Linlin. Ano ba yun? Nakakabahala. Nag-alalinlin ang inyong lula. Nakakabahala, guys. Basta yun na lang talaga, guys. Palagi kong naiisip. Kasi, di ba, paano kung dumating, kasi ngayon, alam nyo, ang nangyayari ngayon, mukhang ang kalaban lang na napakahirap i-describe, guys, kasi mukhang lumalabas ngayon, unti-unti kong napagtatagni-tagni ang mga pangyayari na, kasi ang tingin ko, guys, is mukhang dalawa lang naman ang kalaban nila dyan. Nila Palangga. Na sila, si Butod at si Tambalutlot. Kaya mukhang ito ay nililinis pa nila yung iba. Kasi mukhang may balak sa 28. Nahalata nyo ba? Na ang tinitira lang ng tinitira ay si Butod at si Tambalutlot. Ako talaga ay nababahala, guys. Pahiram muna, Linlin ng iyong linyada. Ay, ito'y talagang nakakabahala. Ito ay nakakabahala talaga, guys. Mukhang nagiging Linlin the second na tayo. Ay, Linlin. Too. Linlin too na tayo. Sa sobrang, natin, pagkakabahala sa mga pangyayari. Diba? Mukhang pumapanig ngayon kay ating Inday, yung ating nila. At mukhang hindi pa nagiging kalaban ang dayonyer nila. Sa mga nangyayari ay napagtatagni-tagni ng lulang nyo nang tinutumbok lang na kalaban. What if kung ito ay mawala? Paano kung matuloy ulit ang pagkakaisa nila at nakisama ulit sa kanila ang ating Inday? Dahil kung mawawala si Tamba, is mawawala na yung problema nila, di ba? Kasi mukhang si Tamba lang naman ang pinagmumulan ng ng problema nila. Paano? Kasi nga mabait nga si ating Inday. Paano kung mapapatawad niya na naman at nandoon na naman ulit siya? Ating Inday. Sana naman, huwag ka nang magpapadalwa. Kami ay malalaglag na talaga at matitiwarik pa sa upuan pag ikaw ay manadalwahan pa. Nakatunog tuloy ako doon sa sinabi ni Coach Oli na si tatay lang ang ating susundin. Kinabahan ako doon sa sinabi na yun ni Coach Oli na mukhang wala pa siyang 100% kay ating Inday na talaga kakalas. Kaya mukha siguro nasabi siguro yun ng ating idol na si Oli na kung ano't ano pa man ang
mangyayari, ay kay tatay lang talaga tayo susunod. Ano ibig sabihin noon Coach Oli, kaya, di ba? Ibig sabihin, hindi pa siya 100% sure na kakalas talaga dyan ang ating Inday sa kabila ng lahat. At paano kung, di ba, paiimbestigahan daw ni ating nila doon, si Tamba-Tamba? Paano kung halimbawa, kunyari is naparusahan si Tamba? Siyempre, magiging mabango si ating nila. At mukhang magkakaigihan ulit ang unit team. Paano na tayo na naman ito, guys? Kadaming kinatatakutan ang inyong Linda Second. Mukhang nagiging Linda Second ang lulang nyo. Basta ganito na lang, guys. Si tatay lang ang pakikinggan talaga natin. Mukhang kasi tingnan nyo, wala nga sa isip-isip natin na sa hinagap ng kaisipan natin ay hindi natin iisipin na magiging BP lang ang ating Inday. Diba? Nasak tayong lahat. Sa bagay, nasabi ko na ito sa mga ilang videos ko na baka kako kinulang tayo at nagpatalo tayo sa mga trolls, kaya hindi nabasa ni ating Inday na gusto natin siya maging presidente. Pero alam nga naman, nagbase lang siya sa mga comments. Kung magbe-VP siya o magbe-presidente, di siyempre yung mga nakapaligid sa kanya gusto lahat presidente siya. Diba? Naubusan ng hininga lula niya. Diba? Yung mga nakapaligid sa kanyang lahat na mga tawag dito, mga politiko is, diba, lahat sila 101% ako dyan na mas gugustuhin nilang maging presidente si Inday kaysa sa BP, diba? Pero bakit? Sa kabila ng lahat ng nakapaligid sa kanya ay nag-BP pa rin siya, diba? Paano yan? Kung magkatotoo ang nauna ko ng video na i-upload ko pa lang na paano kung sa Davao na lang pala siya tatakbo. Paano na tayo na ito? Sino ang presidente natin? Naku, baka tatakbo si Isko? Naku, kung si Isko ang tatakbong presidente, ay kay Isko na lang ako. Baka si Inday ay sa lamang sa Davao na naman siya mag-mayor. Kasi pagbigyan niya si ating nila, si ating na nila ang mag-presidente, ako ay sa Davao na lang. Baka yun ang kapalit. Halimbawa, baga may usapan na naman kasi palaging isinasangkot nila BL at ni Palangga si ating Inday na magkasabwatan doon sa may usapan na si ating nila pala ang maghahawak, ang magpapatakbo ng bayan, tapos silang dalawin ni ating Inday, kaya nga lang nabudol ni Ahas daw. Yun, di ba yung sabi ni Palangga? Di umpisa pala, ay alam ni ating Inday na silang dalawang magpapatakbo ng Ewan ko naman dito sa ating mga Palangga na to kung bakit palaging isinasangkot ang ating Inday. Paano na naman kung biglang marinig na naman natin kay Palangga na may usapan na naman yung dalawa na mag-mayor ka na lang sa Davao at ako na ang magpe-presidente. Paano na tayo? Di wala tayong presidente na naman. Mayor lang tayo. Ay, naku guys, ewan ko na kung ano-ano na mangyayari sa atin ito. Mabubuang talaga ang lola nyo, guys. Ang kapalit niyan is mapoprotektahan ang ating tatay at siya. Paano kung yan ang usapan nila, ating nila Palangga, na kapalit ng pag-protect kay tatay at sa kanya, kay ating Inday, ay si ating nila ang magiging presidente. Paano yan, guys, kung yan ang kapalit? Ay,
Napakahirap mag-isip. Parang ayoko na sa mundong ito. Oh, paano kung may usapang ganyan, guys? Hinahanda ko lang ang aking damdamin na naman. Inihahanda lang ng lula nyo ang pangalawang pagkakataong mabibigo na naman siya kay Ating Inday. Paano kung halimbawa nag-usap-usap sila na ganon? Puprotektahan mo kaming mag-ama. Huwag mo kami ibibigay yan kung sinong gustong kumuha sa amin. Kapalit ay ikaw ang magiging presidente namin. Paano yan? Paano yan, guys? Kayo tatanong. Ngayon ko na lang, napadinadaan na lang natin sa kung anong mga bahala na. Basta kung hindi si Tatay Digong ang magtataas ng kamay, hindi kami boboto. Ay, what if kung nagkaroon din ng utang na loob ang ating tatay at itinaas ang kamay ng inyong ating nila dyan, ang ating nila palangga, paano na yan, guys? Dahil nagkaroon ng utang na loob ang ating Tatay Digong doon. Prinotektahan sila ni ating nila palangga. Naku, kung saan na punta ang mga iniisip ng lola nyo. Tingnan nyo nangyari sa lola nyo, guys. Namumula na sa sobrang nahihilo na ako dito. Nakakahilo talaga, guys, mag-isip. Ayoko na. Naririndi na ang isip ko, guys. Kasi doon ako kinabahan sa sabi ni Idol Coach Uli na ano daw, basta't si tatay lang ang susundin natin. Sabi ko, ibig sabihin hindi pa 101 si 101 sure si Coach Uli na tatakbo talaga si Inday sa ano. Ha? Ano, guys? Naku, Diyos ko. Kasi si tatay lang daw susundin natin kung papipiliin tayo o kung mag-ano na naman si Inday doon sa kabila siguro. Paano yan? Pag sumanib sa ating Inday doon, iboboto nyo ba? Paano kung sumanib na naman again? Kasi kung mapatahimik na si Tamba-Tamba at mailigtas na yung ating mga problema. Ay kung masod ng ating mga problema. Ayoko na. Pinilit na naman ang boses ng lola nyo, guys. Basta, ihanda na lang natin ang ating mga damdamin. Sa kung ano na naman ang magiging pasya ng ating Inday. Naku, Diyos ko. Ayoko na. Ayan na si tatay nyo. Sige, thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. Mag-iingat kayo at ipagtanggol ninyo ang ating Tatay Digong dyan. God bless you all.